Magandang araw mga brads. Ito, ipapakita ko kung paano ang gamit ng contactor o kung paano i-energize ang isang contactor at kung ano ang gamit nito. Ito yung contactor na meron ako. Tawag dito ay telemechanic. So, sa mga contactor, dapat unang-unang titignan mo yung coil niya para malaman mo kung ano yung kanyang voltahe. Pero kasing 110, may 220, may 380 AC at may mga 12 or 24 volts DC. So makikita mo sa portion na to, ito yung kanyang coil. So makikita mo dyan yung kung anong voltahe niya at kung ilang hertz siya. So ang contactor ay dalawang kanyang tinatawag na control. Una, yung control line na kung saan ang ginagamit natin doon ay yung coil at saka yung kanyang auxiliary contact o mga contact dito. At mayroon siyang power line control. Dito makikita mo yung T1, T2, T3. Sa taas niya L1, L2, L3. So L1, L2, L3, T1, T2, T3. Itong 13 at saka 14 yung sinasabi ko ng mga pang-control. Hindi pwedeng gamitin yung 13 and 14 sa power line. Magkakaroon kayo ng problema. Sa power line, doon na ginagamit yung mga, pwede kayong maglagay ng mga motor, pwede kayong maglagay ng mga ilaw. Nasa inyo na, minsan heater, pero sa heater advice ko mga SSR ang ginagamit doon. So para mas maintindihan nyo, bubuksan natin itong contactor para makita nyo yung laman sa loob at makita nyo yung coil. So ito, may dalawa siyang screw, set screw dito, tsaka dito. Gamit lang kayo ng Phillips screwdriver. Yan, ilus lang ninyo. Pag ilus na ninyo, medyo dahan-dahan, iangat ng konti kasi meron siyang spring sa loob, may tension siya. So ayan, makikita nyo yung spring niya. Ito yung nagtutulak pataas para maglaging open yung contact ng contactor, yung mga T1, T2, T3, tsaka 13 at tsaka 14. So ito naman yung coil. So ito yung coil. Ayan, itong coil na to, ito yung pinakita ko kanina. Yung kung anong voltahe niya naka-indicate dyan. So itong coil na to, mga kabrad, ito kung sakaling masunog o masira, pwedeng palitan, makakabili ka ng ganito. Makaka-order kayo din sa online sa mga telemechanic kung ano yung brand ng contactor nyo. So meron siyang e-core sa loob, kung makikita nyo sa baba, at meron din siyang e-core sa taas. Tapos itong coil na to, siya yung nagpo-produce ng electromagnetic force, tawagin nila. So once na yan nagkaroon ng power, yung dalawang e-core na nakaano sa kanya, hihigupin niya. So mag-e-energize yung contactor kung may power na siya. Pero kung wala siyang power, yung spring naman ang aandar para itulak niya pataas yung mga contact ng contactor para mag-open sila. So ayan yung spring niya. Ilalagay natin yung spring dito sa e-core. Ayan. Tapos ayun. Yan. Kaya kung titignan nyo ngayon sa taas to, itutulak nyo, ayan o, lumalaban siya. So pag pinindot mo, bali naka-energize siya. Pag binitawan mo, ayun, mag-o-open siya. So isasara natin. So madali lang ang paggamit ng contactor.
Yan, ilalak natin mabuti yan. So usually ginagamit ng contactor sa mga motor control o tawag na motor starter, across the line, mga conveyor, tatawag ng stop start, lighting control, mga manual off automatic, applicable, pwede yan. Gamitan mo lang ng mga, kung gusto mong automatic, gamitan mo ng mga either timer or photo cell. Nasa iyo kung anong gusto mong mga gamitin na device na pwede magpa-automatic. Pag motor control naman, pwede mong gamitin ng float switch, pressure switch, level switch. So yan mga kabrad, na-assemble na natin. So yung simpleng pag-energize ng contactor na walang control, i-directa mo lang yan sa power. Like example ito, yung A1 at saka A2, pinakita ko sa inyo kanina, part ng coil yan. So makikita mo, yung A2, dalawa. So magkadugtong na yan, parang isa lang yan, kumbaga optional yan, o provision, para sa mga control na gagamitin mo. Minsan kasi marami kang wire na ilalagay dyan. So yung A1 at saka A2, sinabi niya 220 volts. Ayan. So, try natin i-energize. Lalagyan na natin ng direkta muna, direkta. So ako, usually yung A2 ginagamit ko yan nasa neutral. Yan ang ginagamit kong neutral. Okay, pangalawa yung brown o line ilalagay sa A1. So yung palang paglagay ng screw o ng paglagay ng mga wire sa screw, mas maganda kung bandang left mo siya ipapasok para yung pag inikpitan mo, papasok yung wire, hindi palabas. Kasi pag nilagay mo sa right, palabas, pwede siyang mag-loose connection or matanggal. Yan, tingnan nyo, mahigpit, di ba? So ngayon yan, titignan nyo. Kuha tayo ng extension. Yan. So i-plug natin. Maririnig nyo o makikita nyo na ito bababa. Ibig sabihin nag-energize na siya nun. Okay, so ready. Ayan o, diba? So pagka tinanggal ko to, yun. So isa pa, yan. So direct lang siya, diba? So sana mayroon kayong natutunan at nakita nyo kung paano ang contactor, yung paano pagtanggal, yung mga parts niya, paano mag-energize ng simple lang. Sa susunod ay tuturo ko naman kung paano gumawa ng tinatawag na mga motor starter o stop start na simpleng trabaho para inyong matutunan at makatulong ako sa inyo. Maraming salamat sa inyo mga kabarad.